Basta na lang tayong nilayasan pagkatapos niyang ipenta ang kaperasong lupang ibinigay sa kanya. At pagkatapos niyang waldasin ang pera, mas ginusto pa niya magtrabaho kung saang-saang kumpanya. Irresponsable talagang yang pamangkin mo. Pamangkin natin. Pagwawasto ni Crisilda. Whatever. Napailing siya. Nahihilo na talaga siya sa ginagawa ng magkapatid. Minabuti niyang magtungo muna sa patio at magsindi ng sigarilyo. Tumanaw siya sa malayo habang bumubuga ng usok. Ang lawak talaga ng hasyenda. Parang ang sarap mga bayo roon, kung sana ay marunong siya. Parang ang sarap din magparty sa malawak na loob ng bahay. What are you doing? Tanong ni Freddy sa kanya, na namalayan na lang niyang nasa likuranan niya. Nilingon niya ito. What? Nagtatakang tanong niya. What's that? Itinuro nito ang hawak niyang sigarilyo. Hindi ba obvious na sigarilyo ito? Muntik pang tumama sa mukha nito ng huling usok na ibinuga niya. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Saad nito. Lalong nagusot ang noo. Oo nga naman iya. Sabad ni Crisilda. Bawal sa mga nagdadalang tao ang paninigarilyo. Hindi ako mabubuhay ng walang... Hindi na niya natapos ang sinasabi. Nang basta na lang hablutin ni Freddy mula sa kamay niya ang sigarilyo at inilagay sa ashtray. Napanganga na lamang siya sa ginawa nito. Dapat mong pangalagaan ang nasa sinapupunan mo iya. May ngiti sa mga labing saad ni Crisilda. Alalahanin mong isang Miranda yan. Sasamahan kita sa doktor namin. Kailangan malaman mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin habang buntis ka. No cigarette, no alcohol, but more healthy foods and vitamins. Don't worry. I will help you. By the way, alam ba ng parents mo na nandito ka? They're in the States. Sagot niya. Ayoko muna na sanang ipaalam sa kanila ang kondisyon ko habang hindi pa maayos ang lahat sa amin ni Michael. Well, you can stay here as long as you want. Lalong lumawak ang pagkakangiting saad ni Crisilda. Ako'y mag-aalaga sa iyo at sa bata. I'm sure. Hindi makakatiis si Michael. Basta na lamang susulpot iyon dito. Napaawang ang bibig niya. Ngayon ay parang gusto na niyang pagsisihan ang pagpapanggap na buntis para lamang makita at makasama si Michael. Pero hindi. Gusto talaga niya si Michael. Siguro ay pag-ibig na nga ang tawag doon. Gayunpaman, ayaw muna niyang makasiguro. Napansin niyang nakatingin pa rin si Freddy sa kanya. Naisip niya siguro ay nagagandahan ito sa kanya. O baka nasusungitan. Well, sa hitsura nito. Sa tingin niya ay mas gusto nito ang simpleng babae. Hindi katulad niya. Bukod sa may highlights ang hanggang balikat na buhok, ay maiksi pa at revealing ang suot. Maganda siya at mahilig mag-makeup. Fan din siya sa mga kikay accessories. Siguro. Sa tingin ni Freddy sa kanya ay Christmas tree dahil sa suot at palamuti niya sa katawan. Hindi siya aalis ng Hacienda Miranda nang hindi niya makikita si Michael. Sasamahan ka namin sa inyo. Maya-maya ay sabi ni Freddy, we're going to talk to your parents about your unexpected pregnancy. Baka sakaling maayos pa ito nang hindi kailangang magpakasal kayo ni Michael. Napanganga siya sa masungit na lalaki. Freddy, napamaywang na saad na naman ni Crisilda sa kapatid. Didn't you hear what Olivia said a while ago? Nasa States ang parents niya. Hindi na pwedeng sabihin sa mga magulang niya na ang kalagayan niya hanggat hindi maayos ang lahat sa kanila ni Michael. Matalino ka namang tao, pero bakit ngayon ay parang hirap na hirap kang umintindi? Ate, napailing si Freddy.
Olivia is going to stay here hanggang sa bumalik si Michael at mapag-usapan natin kung ano ang dapat gawin sa kanila. You understand? Fine. Napasanghal na sagot ni Freddy. Saka namang sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Double ng silid ni Olivia ang laki ng guest room na ibinigay ni Crisilda sa kanya. Air-conditioned iyon at may jacuzzi pa. Kompleto sa gamit. Kasama ng mga imported perfumes. May kaya naman ang pamilya niya, pero hindi kasi kasing yaman ng mga Miranda. Sa katunayan, feeling rich lang naman sila. Lalong-lalo na ang mami niya na nanggaling sa hirap. Minsang sinwerte sa negosyong funeral parlor. Naisipan ng parents niya na mag-travel around the world. Her parents wanted to live life to the fullest. Tutal, matatanda naman daw ang mga ito. Kung sa bagay, hindi naman nagkulang sa kanya ang kanyang mga magulang. Siya lang itong paisi-isi sa buhay kaya wala siyang nararating. Muntik na siyang mapabalikwas ng bangon na biglang tumunog ang intercom. Ma'am, kakain na raw po. Saad ng maid. Lahat ng tao roon ay napaikilala na ni Crisilda sa kanya. Pinindot niya ang talk button. Bababa na ako. Sagot niya. Napapakanta na lang siya sa sobrang saya habang inaayos ang sarili. Mukha kasing mas magiging masarap ang buhay niya sa malaking bahay ng mga Miranda kaysa sa kanila. Tiyak mabubuking siya kapag dumating si Michael at sabihin sa tiyo at tiya nito na wala namang sexual na nangyari sa kanila. Pero sa kanan niya po problemahin iyon. Ang mahalaga ay nag-i-enjoy siya sa bagong adventure niya. Para siyang prinsesang mabagal na bumaba sa carpeted at pasikot-sikot na hagdan. Karamihan sa mga kagamitan sa bahay ay antique. Kapag may bahay na siya ni Michael, ihihilingin niya doong tumira at iparedesign niya sa moderno ang lahat ng parte ng bahay na iyon. Hindi na baling mainis sa kanyang supladong uncle ni Mike. Napag-isip-isip niya kanina na tama na ang naging desisyon niyang pumunta roon. Kung walang plano si Michael na seryosohin siya, pagkakataon na niya iyon para mapaibig ito. Sana lang ay dumating na ito. Nako, Iha, I prepared a delicious meal for you. Sabi ni Crisilda pagbungad niya sa dining room. Maganda rin ang lahat ng ito para sa ipinagbubuntis mo. Dagdag pa nito. Come on, join us. Nang matapunan niya ng tingin ang formal na si Freddy, ay nag-alangan siya para umupo. Ngayon pa lang ay alam na niyang ibang-iba si Freddy kay Michael. Cool na tao si Michael. Samantalang seryoso naman ang uncle nito. Napatitig siya sa mga labi ni Freddy nang makaupo siya. Lalo kasing namula ang mga iyon ng mabahira ng sarasa. Umanga siya sa mga lalaking natural na mapula ang mga labi. Come on, eat. Anyaya ni Crisilda. Saka lamang niya nagawang hawakan ang mga kubyertos. 3 silang nakakain pero ilang putahe ang nakahanda sa mesa. Para bang may fiesta. Feel at home, okay? Sabi muli ni Crisilda. Mas maganda sana kung makakausap namin ang parents mo para maayos na natin ang lahat. Baka kasi magalit sila kapag nagtagal ka pa rito. Nako, wag na po ninyong alalahanin iyon. Aniya, walang mahalaga sa parents ko, kundi ang magbiyahe sa iba't ibang bansa. Pero tatawagan ko na rin naman po sila one of these days. Ang gusto ko lang talaga, dumating na si Michael para maayos namin ang problema. Kinuha niya ang basong may tubig at uminom. Nakakakonsensya ang ginagawa niya ng pagsisinungaling. Ngayon lang niya naisip na magagawa niya ang lahat ng dahil sa kabaliwan niya sa isang lalaki. O talaga lang na kahit saang bagay ay padalos-dalos siya at hindi muna nag-iisip. Emotionally immature kumbaga. Basta ginusto niya, ay gagawin niya.
Nakasisiguro ka ba na si Michael ang ama ng dinadala mo? Formal na tanong ni Freddy. Muntik na siyang mabulunan sa tanong nito. Freddy naman. Saad ni Crisilda sa kapatid. Like I've said, hindi madaling problema ito. Saglit na tumigil sa pagkain si Freddy at tumingin sa kanya. Gusto ko lang makasigurado. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay irresponsabling mag-isip. Hindi na bata si Olivia. Pagtatanggol pa rin ni Crisilda sa kanya. How old are you again, Iha? 23 po, sagot niya. See? 2 years lang ang tanda ni Michael sa kanya. Sabi ni Crisilda sa pagitan ng pagnguya. At irresponsableng pang mag-isip si Michael sa edad niya. Giit pa rin ni Freddy. Sabay sulyap muli sa kanya. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka naman hindi si Michael ang... Well, iisa lang ang masasabi ko. Putol niya sa sinasabi ni Freddy. Wala akong naging ibang boyfriend, kundi si Michael. At sa kanya lang ako nabaliw ng ganito. Totoo naman talaga ang sinabi niya. Marami siyang naging crushes. Pero kay Michael lang siya nagka-interes ng husto. Hindi niya alam kung iyon ay dahil misteryoso ang dating ni Michael o dahil saksakan ito ng gandang lalaki. Michael never said anything about his family, and that made him more mysterious and interesting. Adventurous kasi siyang tao. Kaya sa pagnanais na makikilala ng husto si Michael, natagpuan na lamang niya ang sariling nahuhulog ang loob dito. She just woke up one day, dreaming about Michael. Kahit anong pagpapansin niya, ay hindi pa rin makikita ni Michael ang beauty niya. She started courting him by giving him flowers. Naging tampulan siya ng tukso sa opisina. Kung ano ang dahilan ni Michael at niligawan siya nito ay hindi niya alam. Siguro ay nakisakay lang ito sa mga tudyo ng mga office mates nila. O baka napagtanto nitong maganda naman pala siya. Siguro ay gustong subukang magkaroon ng girlfriend. Ang daming speculations pero iisa lang ang malinaw sa kanya. Hindi siya minahal ni Michael. Inukol siya ni Freddy nang nagdududang tingin. Para bang sinasabi ng mga mata nito na hindi siya one-man woman. Biglang dumating si Lilibet, ang maid na mahilig magtirintas ng buhok. Sir, telepono po. Anunsyo nito at inabot kay Freddy ang cordless phone. Si Sir Michael po. Pakiramdam niya ay bumara sa lalamunan niyang sinusubo niyang karne. Muntik na niyang mahablot mula sa kamay ni Freddy ang telepono. Where are you? Abot pa rin sa pandinig ni Olivia ang boses ni Freddy. Kahit dumistansya ito sa dining table. Hindi na niya malunok ang kanyang kinakain. Mabubuking na yata siya. At kapag nangyari iyon, siguradong pauuwiin na siya ng magkapatid sa Manila. Matatapos ang ilusyon niyang makasama at makapaibig si Michael. Come home. Narinig niyang utos ni Freddy sa pamangkin. Why? Listen. Hindi pwedeng hindi ka uuwi. What? Naghahanap ka na naman ng trabaho? Ipagpaliban mo na muna yan. You have to come home as soon as possible. May sakit si Ate Crisilda. Hindi mo man lang ba siya sisilipin? Muntik nang masamid ang umiinom ng tubig na si Crisilda nang marinig ang sinabi ng kapatid. At binigyan mo pa ako ng sakit? Iiling-iling na bulong nito. Sundin mo ako, Michael. Sa tono ng boses ni Freddy, ay halatang naiinis na ito. Alam mo kung paano ako magalit. Umuwi ka na, Michael. Bubulong-bulong na bumalik sa mesa si Freddy at ipinasa kay Lilibet ang cordless phone. Tingnan mo kung ano ang ginawa sa akin ng pamangkin mo. Anito kay Crisilda. Binagsakan ako ng telepono.
Nagsisinungaling na akong may sakit ka, pero ang sabi niya ay umaarte lang daw ako. Bakit kasi hindi mo man lang sinabi na nandito si Olivia at buntis? Tanong ni Crisilda. At lalong umurong ang buntot noon. Sagot ni Freddy. Alam mo namang takot sa responsibilidad ang lalaking iyon. Pag umuwi siya rito at nakita ang babae niya, at least wala na siyang kawala. Babae niya? Napailing siya. Ano ba namang klaseng term iyon? Hindi naman lang sinabi ang pangalan niya. Pakiramdam tuloy niya ay mistress siya ni Michael. Pasensya ka na, Iha. Baling naman agad ni Crisilda sa kanya. I'm sure, makakaisip ding umuwi si Michael. Huwag ka sanang mainip. Huwag kang masyadong mag-iisip ng problema. At baka makasama sa dinadala mo. Basta ako ang mag-aalaga sa iyo. Okay. Nakukonsensyang sagot niya. Ang bait naman kasi ni Crisilda sa kanya. Sana nga ay totoong buntis na lang siya. Pero si Michael, nasaan nga ba ang ugok na iyon? Kailan ba niya ito muling makikita? Kung alam lang niya ang kinaroroonan nito, ay baka nilayasan na niya ang magkapatid na ito at pinuntahan si Michael. Pero saan niya hahanapin si Michael? His house was safest place to stay in. At least, may posibilidad na uuwi roon si Michael. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Dagdag ni Crisilda. Tell her to stop smoking. Sabad ni Freddy. I'm tired and sick of Michael. Ay ko na ng bagong sakit ng ulo. Kung gusto mo talagang manatili rito at maayos natin ang lahat sa inyo ni Michael, magpakatino ka. Mukhang hindi mababawasan ang init ng ulo nito. Napakindat na lang si Crisilda sa kanya. Parang sinasabi nito, pagpasensyahan mo na lang ang kapatid ko. Pilit siyang ngumiti pero iba ang nasa isip niya. Kapag nainis ako, talagang bibigyan kita ng sakit ng ulo. Tingnan ko lang. Kung hindi matadagdagan ang mga wrinkles sa noo mo. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.